What's up? So today is Tuesday. Yan. And ayan, nakapag-bis na ako. So late na ngayon, 5 something na, mag-aalas 6 na. 5:51. And ayun, medyo late makapag-gym, but today, Tuesday, is full day or back and biceps. So konti lang naman ang workouts for back and biceps. Sa biceps, 2 workouts lang ang ginagawa ko. Sa back naman ay 4, no? So 2 pull downs dito, isang wide grip at saka yung reverse grip. And then dumbbell rows using easy bar. And then so 4 na yun para sa back. And then 2 para sa biceps, which is hammer curls and preacher curls. And yeah, mag warm up muna ako. And then yun na. Dito ako mag-i-start sa cable. Bye ma'am. Cable, ano ba tawag dito? Pull bars, no? So mag-wide grip pull downs ako, and yeah, let's go. Tapos ko na yung first workout para sa upper back. Then mamaya naman reverse grip para sa lats. Papahinga muna ulit, and then yeah, so mag-treadmill muna ako ulit habang papahinga siguro mga 3 minutes, and then lat pull downs naman. Yeah. So, ayun na nga. Natapos ko na yung 2 exercises for back. Wide grip for upper back, and then reverse grip for lats. Next naman, magba-barbell rows ako gamit ang easy bar. Pagpapahinga muna ako. Kaya hinihingal-hingal ba, no? And yeah, next clip. Barbell rows for upper back. Let's go!
So ayan, meron akong isang pagkakamali. So nagawa ko pala kanina ay reverse grip, which is pang lats. Ngayon naman ang gagawin ko ay barbell rows na talaga, no, pag ganito, para naman sa upper back, no. So yeah, nagkamali ako, pero okay lang, di ba? At least pares pa naman din naman, yun din naman yung target ko. And let's go. So yeah, natapos ko na ang aking back workout. Lat pull downs, reverse pull downs, dumbbell rows, and reverse grip dumbbell rows. Let's check the pump. Let's check the pump, no? Taas ko lang konti. Yan. Op. Yan. Patayin ko lang yung ilaw sa likod. Para magandang lighting. So yan, medyo okay na yung lighting. So nandito ang liwanag. And medyo okay pa rin yung pump ng aking chest. Good shit pa rin. So yung traps, nakikita nyo naman. So hindi pa pala ako nakapag-shrugs. So anyways, yun na back. So traps na rin naman yung natatarget dito sa dumbbell rows. So okay na rin. So let's see the pump. So ito na yung likod. Yan. Pinakita na yung muscle. Tingin na. Akala na ng ugat ko yan. Akala na ng ugat. Ugat nga ba? Kita na ba? Oh yeah. Pero hindi kita sa video mo. Pag personal na nakita. Paano kasi yung lighting? Kaya na pala yun. Ano? Backhand. Hand ba? So yeah. Pagdating sa tiyan. Paglikong ganyan eh. Oh damn son. So okay na ako sa back. And biceps naman tayo. So ito yung bagong trending ngayon, no? Kapag may biceps ka, ma-chicks ka. So hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ganong klaseng trending, pero feeling ko para sa akin okay lang naman, at least, di ba? Nagkakaroon ng time mag-workout yung mga estudyante, yung mga kabataan. Kesa naman sa ibang oras nila, i-google yung oras nila. Sabi ko nga sa inyo, mas productive kapag mag-gym ka. Unlike maglaro ka ng mobile games, half hour to 1 hour to 1 hour and half, 1.5 hour. So wala kang progress na mararating bukod doon sa rank. Yung sa rank mo, okay lang, pero yung rank mo, bababa ulit yan. At hindi mo mapapakinabangan yan, not unless streamer ka, di ba? Kung ikaw ay isang streamer, go! Kasi mapapakinabangan mo yun sa iyong buhay. Pero kung ikaw ay naglalaro for fun, well, ibahin natin ang pag-iisip natin mga kaibigan.
mas mabuti na mag-gym tayo, magpalakas tayo ng katawan para hindi naman tayo pabigat, gano'n. Hindi pabigat. So, kapag wala kang ginagawa, tataba ka lang lalo, parang ganito. Pero may ginagawa ako. So, more on sedentary job talaga yung ginagawa ko dati. Nakaupo lang, nakaharap sa PC, at lalamon, kakain. Minsan, hindi na ako natayo sa PC. May nagbibigyan na sa akin ng pagkain. Sa lamesa ko na mismo, kakain na ako, may tubig na ako. After nun, saka lang ako tatayo pag ilalagay ko na sa hugasan yung aking pinakainan. So, ganun lang. Diba kaya ako lumubo ng ganito? At yung mga panahon na yun ay nag-pandemic pa. No? So, hindi ka pwede lumabas. Nung medyo okay na, nakakapag-jogging na ako. Pero, napahinto ulit kasi nagkaroon ako ng opportunity para mag-live stream. So, syempre, mas inuna ko yun kasi magkakapera ako doon. Diba? So, more on priorities tayo and mindset. Kung saan ka magbe-benefit, yun ang unahin mo. Yung ating fitness, magbe-benefit tayo dyan. Hindi ngayon, pero in the long run. Paano ko nasabi yun? Kapag hindi ka mag-gym, magkakaroon ka ng iba't ibang klaseng sakit. Tulad ko, nung wala akong gym, nung nagpa-medical ako, yung high blood pressure ko ay papunta na sa high blood. So, malapit na. Kumbaga, isang lockdown na lang high blood na. Pero, nitong last week lang, nagpa-medical ako ulit dahil sa trabaho. Normal na ulit ang blood pressure ko. Wala nang problema, di ba? And, kapag tumanda pa tayo na tumanda at wala tayong exercise na ginagawa sa katawan, kahit mag-cardio ka lang, okay lang yon. As long as may ginagawa kang activity daily, na-hit mo yung 5,000 to 3,000 steps, not necessarily na magbilang ka, no? Basta gumalaw ka lang ng gumalaw, no? Ang katumbas lang naman ng 5,000 steps is 200 calories ang mababawas sa'yo, sa sarili mo. Ganun lang naman siya. Kahit mag-research kayo, 5,000 steps is equivalent to how many calories that you can burn a day. I-search nyo yun. Lalabas yun. 200 calories. No? Kaya kung halimbawa ikaw ay mahilig maglakad-lakad, mahilig ka mag-jogging, goods na goods yun. Kung halimbawa nag-home workout ka dahil nahihiya kang lumabas sa gym, mag-gym sa labas, lumabas sa gym, pauwing gym na may labas. Kung nahihiya ka, so sa bahay ka na lang. Kung may sarili kang kwarto, pumunta ka sa kwarto mo, mag-jumping jacks ka. Maka 100 ka niyan a day, okay na. Tapos mag-push up ka, siguro mga 30 a day, 10 reps. Tapos 3 sets, okay na yon. Walang problema doon. At isa pa, mabibuild up yung iyong muscle and also titiba yung iyong mga joints kasi nagagalaw at nagagamit mo siya ng paulit-ulit. Yun yung advice ko sa inyo. So, halimbawa, example na lang ako sa sarili ko. Nagba-basketball ako dati. Isang laro pa lang, hinihingal na ako. Pero nung nag-start ako mag-gym, nag-basketball, nakadalawang game na, hindi pa ako hinihingal. So, ganun yon. Even though meron pa akong may bisyo pa ako, ha? Hindi ako normal na healthy talaga na walang ginagawa sa buhay. Itong mukhang to, mukha ba to? So, may bisyo pa din ako, kahit paano, no? I'm still smoking, nagiinom pa rin ako, pero, yung endurance ko and stamina is lumakas, dahil nag-gym na ako, nagka-cardio ko, no? So, yun. Sabi nga nung isang doktor na nakita ko sa internet, tawagin na lang nating TikTok, no? At least doktor lang nagsabi, no? Kung pagtatabihin daw yung isang healthy na tao ay yung isang tao na walang bisyo pero walang exercise, at yung tao na may bisyo pero nag-exercise, mas matagal pa rin daw ang buhay ng may bisyo na nag-exercise kumpara sa taong hindi nagbibisyo pero walang exercise. So, doktor na mismo nagsabi nun, ha? Promise. Lasang kamatis. Promise. So, yun. Doktor na mismo nagsabi nun. Well, dami ko na sinasabi. So, mag-proceed na ako sa hammer curls. Dalawang exercise lang yung gagawin ko para sa aking biceps. Hammer curls and preacher curls. So, hammer curls muna ako.
Dami ko sinabi, no? Bicep yan. Oh. Woo. So yan, natapos ko na ang aking hammer curls. 1/2 para sa aking biceps. So ang biceps natin, sabihin man nila na hindi totoo, pero maliit na muscle lang yan. No, kaya 2 exercise is good enough para doon. Kasi nung nag pull down at saka reverse grip, so biceps pa din yung natitira doon. No? So may part na na-stretch din talaga yung ating biceps. Kaya yung concentrated na pang biceps lang talaga is 2 exercise lang yung madalas kong ginagawa. No? So yung hammer curls, and then para siyang concentrated curls gamit ito. So preacher curls ang tawag doon. And then yeah. So yun lang, yung 2 lang yung exercise na kaya na ginagawa ko. So, maliit lang talaga ang biceps. Kahit tumingin kayo, mukha lang talaga siyang malaki. Pero ang nagpapalaki talaga dyan is itong ating triceps. No? So, triceps natin na nagpapalapad talaga. So, yung biceps natin, mukha lang talaga siyang malaki, pero maliit lang talaga siya. So, malaki lang talaga yung aking body fat, kaya ganyan yan. No? Kahit tumingin kayo sa mga nagba-bodybuilder, kakapilanggot lang yung kanilang mga biceps. No? Kaya hindi ko din alam kung bakit naging meta na kapag may biceps ka. No? Pero no hate talaga ako sa ganun. Nga lang, mali kasi yung pagkakaintindi siguro. No? Siguro akala nila pag may biceps ka, malaki yung muscle mo. Pero ang totoo, maliit lang talaga ang biceps natin. So yun lang, kung hindi ka alaman guys, kahit mag-research pa kayo, tingnan nyo yung mga bodybuilder kung gaano kalaki yung biceps nila, yung totoo na biceps. Kasi sila ay shredded. Tingnan nyo yung taas at tingnan nyo yung baba. Mas malaki yung sa baba. Kasi mas malaki yung muscles natin sa triceps. No? So, yeah. Okay, so nakapagpahinga na ako. And then, preacher curls naman ako. Yeah, let's go. Kabila naman. So, taas ko to kasi pala kung makakala ko to. Kabila.
Pahinga lang muna konti and then last set. So, unahin natin ang kanan bago ang kaliwa. So, I make sure pa din na kaya ng kanan yung kaliwa kasi mas dominant yung kanan ko compare sa kaliwa. Pero parang pag nagda-dumbbell curls ako, parang mas malakas yung kaliwa. Hindi ko din maintindihan kung bakit. Kasi parang hindi na kaya ng kanan ko, pero kaya pa ng kaliwa ko. Pero okay lang naman, diba? Pinapantay ko pa rin sila. So, comment down below kung anong idea nyo tungkol doon, no? Kung dapat ba mas damihan ko yung sa kaliwa kasi non-dominant to, or kailangan pantay lang ba talaga? So, yun, start na! Ah, 20 sa kanan, 20 sa kaliwa. So let's do this. Diba? Sabi ko sa inyo, parang kaya pa ng kaliwa ko. Anyway, so hindi naabot, pwede na yan. So full pump na yan, ibig sabihin. So babalik ko na to and flex na tayo. Yeah, good. So yeah, goods ba? Yeah, goods. Goods ako dito. So balik ko na to. And then, charan! Parang walang pinagkaiba. So, biceps, hindi naabot, kahit pilitin. Ibig sabihin, ito ay pump na gusto ko, no? Ito yung gusto kong pump. Yung hindi ko naabot itong, yung ang hirap abutin ito. No? So, ganito yung klase ng pump na gusto ko. And, double by. Double by. Wala pa akong lats eh. Dito ba yan? Oo, kapiranggot to. Aking gawa ng JD ko. Kapiranggot yung lats ko. Pero at least meron na, diba? Ayan, pwede na akong lumipad. Alright. Anyways. Biceps, chest. Ayan, kita naman. Na-activate din yung front delts. Good shit. Next is back double by. Back. Tingnan mo ako pantay. Pantay ba? Ito, tingnan mo. Pantay. Pantay. Back double by. Back. Double by. Next is back. Alright. Yeah. Kasi parang medyo maano. Yeah. Kahit hindi naman nag-triceps. Yeah. Hindi mag-triceps eh. Pero, diba? Good shit yung pump for today. So, magsasarado na ako ng gym dahil gabi na. Kita ulit tayo habang nagsasarado ng gym. So, yeah, eto na. Magsasarado na ng gym. Sarado tayo ng mga bintana para diba? Pag binuksan natin siya, isarado natin siyempre, diba? So yeah, sarado ang bintana and patayin ang ilaw. Ayun pa, may panyo pa, oh. Ayun panyo.
Baliktad yung likod, yung nasa likod niya. Yan. Ayun yung panya mo. So, yan. And patayin ang treadmill na ginamit. Oh, hugutin sa saksak. Yeah! And bintana. So yan, masasabi ko lang ngayon sa bicep trending challenge na nagaganap ngayon is okay na okay lang siya. Talaga ano. Sana wag tayong maging mapamula. Mapamula. No, sa mga estudyante na gustong maka-achieve ng kanilang dream biceps. Malay nyo, hindi lang biceps yung mapalaki nila, di ba? As time goes by, baka pati buong katawan na. Kasi pag once na makita nila yung pump na maganda, so they will never come back to being skinny and being fat. So yun, hindi naman sa fat shaming dahil nga ito mataba nga ako, may tiyan nga ako. So yun lang muna sa ngayon. So don't forget to like, share, comment, and subscribe. Support Filipino content and support Filipino video content creators like me, no? And Sir Daddy-O out.